Sa isang ospital biglang nagising si Simon sa kama. Nagpanik siya dahil hindi niya maalala kung paano siya napunta doon. Pinakalma siya ni Dr. Newman. Ipinaliwanag niya na kagabi nakita si Simon ng mga paramedic sa harap ng bahay niya habang may matinding abdominal convulsions. Kailangan daw linisin ng ospital ang laman ng tiyan niya. Pediatric doctor talaga si Newman. Pero dahil kulang ang staff ng ospital, tumutulong siya sa ER. Binigyan niya si Simon ng lollipop. Pagkatapos sinabi niya ang isang nakakagulat na bagay. Technical daw na namatay si Simon. Huminto ang puso niya ng halos 2 minuto. Pero nagawa siyang buhayin ulit ng mga doktor. Para masigurong maayos ang memorya niya, tinanong ni Newman ang personal details ni Simon. Nasagot naman ni Simon ng tama. Pero nang tanungin siya tungkol sa petsa, sinabi niyang taon ay 2000. Nagtanong si Newman tungkol sa pangalan ng asawa niya. Hindi maintindihan ni Simon ang tanong. Doon sinabi ng doktor na ang taon ay 2002. At may asawa si Simon na ang pangalan ay unti-unting naalala ni Simon ang nangyari noong gabi ng insidente. Nakahiga siya sa kalsada habang umuulan. Isang orderly na si Travis ang nagligtas sa kanya. Dinala siya sa ospital. Napapalibutan siya ng mga doktor habang ginagamot. Biglang tumigil ang puso niya. Nagsimula silang mag-chest compressions. Habang nangyayari iyon, parang lumabas ang espiritu ni Simon sa katawan niya. Pinanood niya ang mga doktor mula sa itaas. Nang gumamit sila ng defibrillator, biglang hinila pabalik ang espiritu niya sa katawan. Ilang oras matapos iyon, nang malapit na siyang magising, may narinig siyang usapan. Sinasabi ni Nurse Clayton kay Newman na nalason si Simon at kailangan itong i-report sa pulis. Pero gusto munang kumpirmahin ni Newman sa pamamagitan ng test. Sa kasalukuyan, sinabi ni Newman na may short-term amnesia si Simon. Hindi niya maalala ang nakaraang 2 taon. Sinabi ng doktor na babalik din ang memorya niya pero hirap pa ring paniwalaan ni Simon na may asawa siya. May blonde na babae na pumasok sa kwarto. Agad siyang niyakap si Simon. Masayang buhay ito. Hinagkan niya si Simon pero walang reaksyon si Simon. Nagtaka ang babae kung bakit. Ipinaliwanag ni Simon ang problema sa memorya niya. Biglang nag-breakdown ang babae. Sinabi niyang wala na siyang natitirang pag-asa. Pagkatapos tumakbo siya palabas ng kwarto. Sinundan agad siya ni Simon. Pero pinigilan siya ni Travis at Newman. Sinabi nilang walang lumabas sa kwarto. Nagtaka si Simon. Tinanong niya si Newman kung bakit hindi nito sinabi sa asawa niya ang tungkol sa amnesia. Sinabi ni Newman na sinabi niya iyon. Pagkatapos ay lumitaw si Anna sa tabi nila at niyakap si Simon. Kalaunan, gumamit si Newman ng puzzle para tulungan si Simon maalala ang nakaraan. Sinabi ni Anna na hindi siya kasama ni Newman kagabi. Nasa bahay siya habang si Simon ay nasa ibang lugar. Hindi niya alam kung bakit. Iniisip ni Simon na baka pupuntahan niya ang kapatid niyang si Peter. Kamakailan lang lumipat si Peter sa lumang bahay ng mga magulang nila. Pero sinabi ni Anna na matagal nang patay si Peter bago pa sila magkakilala. Doon nagpanik si Simon. Gusto siyang yakapin ni Anna, pero pinigilan siya ni Newman. Sinabi ni Simon na pupuntahan niya ang kapatid niya kagabi. Napagtanto ni Newman na ang tinutukoy ni Simon ay ang huling araw na naaalala niya noong taong 2000. Nagkaroon siya ng flashback. Nakikita niya ang sarili niyang niyayakap si Peter. May kotse sa kalsada sa gabi. At nagmamaneho siya sa ulan. May nakita siyang maliwanag na ilaw. Pagkatapos ay puro kadiliman. Napaluha siya. Sinabi ni Anna na naaksidente siya sa kotse bago sila magkakilala. Hindi niya alam ang buong detalye. Alam lang niya na binisita niya si Peter. Kakaiba raw iyon dahil hindi na nag-uusap ang magkapatid. Nag-away sila tungkol sa mana ng mga magulang nila. Habang naglalakad sa koridor, nakita ni Simon si Travis na kumindat sa kanya. Patuloy si Anna sa pagpapaliwanag. Pagkatapos ng aksidente, dinala rin si Simon sa parehong ospital. 2 araw na rin daw siya sa bayan na iyon. Plano niyang isara ang lumang bahay ng mga magulang nila. Matagal na itong walang tao mula nang mamatay si Peter. Mag-iimpake sana siya ng mga gamit at aayusin ang ilang bagay sa bahay. Sinabi ni Newman na maaaring nalason siya dahil sa chemical ng cleaning products. Pero biglang nagkaroon si Simon ng vision ng hagdan at basag na salamin. Pagalis ni Newman sa kwarto, sinampal siya ni Anna. Sinabi nitong tumigil na siya sa pagpapanggap. Naguluhan si Simon.
Sinabi ni Ana na si Simon ang pumatay sa kapatid niya. Tinanong niya kung sulit ba ang lahat ng ito para sa kanya. Naputol ang usapan nang pumasok si Travis. Oras na raw para sa susunod na test. Umalis si Ana. Ipinahiga ni Travis si Simon sa MRI machine. Habang ginagawa iyon, sinabi niya na may chismis na may nagtangkang pumatay kay Simon. Hindi pinansin iyon ni Simon. Sinabi niyang baka dahil lang sa chemical fumes. Sinabi ni Travis na lahat ng tao namamatay, pero ang dahilan at paraan ang tunay na misteryo. Iniwan si Simon sa machine para magsimula ang scan, pero may misteryosong lalaki na pumasok sa kwarto at tinurukan siya ng injection. Hindi makagalaw si Simon dahil nakastrap siya sa machine. Sumigaw siya para humingi ng tulong. Pagkatapos ay nawalan siya ng malay. Kinagabihan, nagising siya sa kama habang sumisigaw. Tinitingnan siya ng ibang pasyente sa kwarto. Tinawag siya ni Travis na Wako. Pumasok si Dr. Truman para pakalmahin siya. Ikinuwento ni Simon ang nangyari sa MRI lab. Pero sinabi ni Truman na kagabi pa siya nasa kwarto na yon. Naguluhan si Simon. Nagtanong siya tungkol sa asawa niya at kay Newman. Sinabi ni Truman na wala siyang asawa at walang doktor na Newman sa staff. Idinagdag pa niya na kagabi lang nangyari ang aksidente at ngayon lang nagising si Simon. Tumakbo si Simon palabas ng kwarto at pumunta sa MRI lab. May ibang doktor na gumagamit ng machine para sa isang matandang babae. Patuloy siyang tumatakbo sa ospital hanggang makita siya ni Truman sa cafe. Tinanong ni Simon kung anong taon na. Sumagot si Truman, taon 2000. Mas lalo siyang nagpanik. Sinabi niyang hindi siya baliw. Sinabi ni Truman na maaaring narinig lang niya ang mga bagay habang unconscious siya at gumawa ng kwento ang isip niya. Halimbawa, ang pangalan na Travis ay galing kay Travis at Newman ay maaaring galing sa Truman. Sa sandaling iyon pumasok si Clayton. Nakilala siya ni Simon mula sa ospital noong 2002. Sumunod ang isa pang nurse. Ito pala si Ana. Tinawag siya ni Simon sa pangalan niya. Tinanong niya kung nandito siya sa nakaraang 24 na oras. Sinabi ni Ana na at hindi niya siya kilala. Pinilit ni Simon na nandito siya kahapon. Hiniling niya kay Ana na sabihin na kilala siya nito. Pero pinigilan siya ni Truman at Clayton. Tinurukan siya ng injection. Habang sinasabi ni Simon na hindi sila totoo. Pagkatapos ay nagising siya ulit sa MRI machine. Doon niya nakita ulit ang misteryosong lalaki na may syringe. Sumigaw siya ng malakas. Dumating sina Newman at Clayton para tingnan siya. Nagtago ang lalaki sa likod ng pinto. Sinabi ni Simon ang nakita niya, pero hindi naniwala si Newman. Sinabi niya na ang gamot ni Simon ay may side effects na psychiatric. Matapos siyang pakalmahin ni Clayton, umalis silang dalawa. Sinipa ni Simon ang machine hanggang bumalik si Clayton. Sinabi niya na may claustrophobia siya. Pumayag si Clayton na tanggalin ang strap sa isang kamay niya. Agad niyang ginamit iyon para kumawala. Tiningnan niya ang likod ng pinto, pero wala siyang nakita. Pagbalik niya sa kwarto, sinabi niyang may nagtangkang pumatay sa kanya. Pero hindi pa rin naniwala si Newman. Ipinakita pa niya ang security footage. Walang ibang tao sa kwarto. Sinabi ni Travis na baka bahagi lang iyon ng sirang memorya ni Simon. Banggit ni Simon ang pangalang Truman. Sinabi ni Newman na parang pamilyar iyon. Pagbanggit niya kay Travis, sinabi ni Travis na nasa ospital pa rin siya dahil naghihintay siya ng heart transplant. Para makakuha ng sagot, tumakbo si Simon sa ibang kwarto. Nakita niya si Travis na natutulog sa likod ng kortina. Nang dumating si Newman, nagising si Travis at humingi ng sigarilyo. Sinabi ni Simon na nag-usap sila 2 taon na ang nakalipas. Doon siya tinawag ulit ni Travis na Wako. Sinabi ni Simon kay Newman na patunay iyon na hindi niya ini-imagine ang lahat. Pumasok si Simon sa elevator. Habang magsasara ang pinto, may blonde na babae na pumasok. Ito si Claire. Ipinaliwanag ni Simon na hindi niya siya maalala. Sinabi ng babae na maghihintay siya. Sinabi rin niyang mahal niya si Simon at hinalikan siya. Pero may pumasok na ibang tao sa elevator, kaya tumigil sila. Paglabas ng lalaki, tinanong ni Simon paano sila naging magkasama kung may asawa siya. Sinabi ni Claire na wala siyang pinagsisisihan. Napagtanto ni Simon na alam ni Ana ang relasyon nila. Sinabi ni Claire na hindi mahal ni Simon si Ana. Pag alis niya, hinawakan ni Simon ang kamay niya.
Biglang bumalik ang memorya niya. Naalala niya ang pangalan nito, Claire. Sunod-sunod na flashback ang dumating. Nasa bahay siya kasama si Claire. Nag-uusap sila tungkol sa relasyon nila. Nauwi ito sa affair. Hindi nila alam na nakita sila ni Peter. Biglang bumalik si Simon sa elevator. Napagtanto niyang flashback iyon. Sinabi niya kay Claire na naaalala na niya ang pagmamahal niya rito. Nagyakapan sila. Sinabi ni Claire na baka ito ang kapalit ng ginawa nila. Pagbalik ni Simon sa kwarto, sinabi ni Travis na taon pa rin ay 2000. Dinala siya ni Truman sa opisina. Sinabi nito ang masamang balita, kasama si Peter sa aksidente. At hindi ito nakaligtas. Nagkaroon si Simon ng panibagong flashback. Nakatayo sila ni Peter malapit sa bangin. Unti-unting nabuo ang katotohanan. Nag-away sila sa bahay ng magulang nila. Sa gitna ng away, itinulak ni Simon si Peter. Nabagsak ito sa glass ceiling, nasugatan ng malubha. Tinangka ni Simon na itago ang nangyari. Ipinuwesto niya si Peter sa kotse at sinubukang itapon ito sa bangin. Pero may dumaan na truck. Napilitan siyang umalis. Sa huli, nagbanggaan ang kotse nila ni Claire. Namatay si Claire sa aksidente. Dinala sa ospital ang magkapatid. Doon nagsimulang maghalo ang alaala ni Simon ng taong 2000 at 2002. Napagtanto niya ang katotohanan. Patay na silang lahat. Ang ospital ay parang lugar sa pagitan ng buhay at kamatayan. Sa huling sandali, muling nakita ni Simon ang mga pangyayari. Huminto ang puso niya ng 01 p.m. noong 2000. Tuluyang namatay siya ng 02 p.m. sa 2002. Mula sa itaas pinanood niya ang lahat. Pagkatapos ay nagising siya sa kama. Sinabi ng doktor na taon ay 2002. At ang asawa niyang si Anna ay naghihintay sa labas. Kung nagustuhan mo ang kwento, mag-subscribe at i-on ang notifications para sa mas marami pang ganitong videos.